Ngayong conference, medyo new look ang Barangay Ginebra. A couple of missing players due to unfortunate events and a couple of new players na nadagdag sa team. And alam naman natin na ang Ginebra, despite having talent, yung talagang reason kung bakit sila competitive ay dahil sa coaching ni Coach Tim and yung continuity ng roster nila. Talented din naman ang SMB, TNT, and Magnolia and yung mga iba pang big market team sa PBA. Pero yung edge kasi ng Ginebra nasa basketball program nila talaga. So ngayon na masasabi natin na drastic change of scenery for now, magagawa ba ng Ginebra na mag-champion this conference? To start the game, naka-steal kagad ang Ginebra after ng hedge nila sa pick and roll ng Converge. Open court, Bishop drew a foul para sa first 2 points niya sa Ginebra. Sinundan to ng isa pang great defensive play from Ginebra. Nice play of angles from Ahan Misi para ma-steal yung bola and they forced the turnover. And another easy 2 points for Tony Bishop. Sa play naman na to of the triangle, pinch post para kay Sistan, 2-man game with Ahan Misi. Dahil sa pagslip ni Sistan ng screen, miscommunication from Converge, hindi sila nagkaintindihan kung i-switch ba or hindi, kaya open Sistan layup. Dito naman triangle ulit, post entry kay Sistan, cut through, down screen para kay Bishop, open jumper, great execution. 6 early points for Tony Bishop, walang pilit, lahat nasa flow ng opensa ng Ginebra. Here's another one, triangle, walang opportunity sa strong side kaya pumunta naman sila sa kabilang side. 2-man game for Pringle and Sistan, which gave Sistan the space para umatake paloob. Dito sa play na to, tatahimik na lang ako at panoorin nyo yung execution ng Ginebra dito. As in, napiga nila yung opensa nila hanggang sa nagkaroon ng open shot. Though despite the great execution offensively, natapos ang first quarter sa score na 25-30 lamang ang Converge dahil sa 4 out of 11 threes nila sa quarter. Second quarter, 7 straight points from Tony Bishop to tie the game at 36. Sobrang deceptive kasi ni Tony Bishop kasi pag tinignan mo siya, mukha siyang wing, di ba? Slender, matangkad, mobile, pero kaya niya makipagbanggaan at makipagsabayan sa loob kapag kailangan talaga. Sa play naman na to, galing sa inbounds, Tony Bishop nag-ala Justin Brownlee sa mid-post isolation. Face up, ginamit ang bilis, ginamit ang lakas, sweeping hook 2 points. Pero grabe yung shooting talaga ng Converge dito sa first half. Itong 3 points si Nieto, pang 10 na nila to para sa Converge. I mean, libre naman talaga si Nieto dahil sa magandang screen ni Vodanovic. Pero kung pati si Kevin Racal nakakashoot na, di ba? Ibang usapan na yon. Pero off the timeout, nag-zone ng Converge, which is very UAAP of them. Ginebra to hindi mo isa-zone ng Ginebra. Kahit nakapikit yung mga yan, mag-e-execute yan. Number 1 passing team nga yan sa buong PBA. Kaya ayun, 8 straight points para sa Ginebra mula nung nag-zone yung Converge. So ayun, kahit nung hindi na naka-zone yung Converge, nagka-rhythm na yung Ginebra. So dito, Tony Bishop, mid-post isolation, nag-overload ang Converge, so nalibre si Pringle sa weak side. Ang ganda ng skip pass, 3 points. Natapos ang first half sa 13-2 run ng Ginebra at ang score ay 52-54 lamang ang Ginebra. Third quarter, nagpatuloy yung scoring ni Sistan sa high post. So dahil doon, grabe yung atensyon na nakukuha niya sa depensa ng Converge, which opens up lanes para sa mga kakampi niya na kumakat towards the basket. Kagaya nung nangyari dito kay Maverick Ahan Misi. Dito naman, kagaya nung sa kanina, Ginebra executed their offense for 20 seconds halos. Inantay nila na magkaroon ng opening and chance para makascore. So dito, after ng empty side pick and roll with Scotty, si Vodanovic nakatulala and nice mini cut from Sistan and nakita siya ni Scotty. To be honest, nung quarter na to, medyo wala masyadong nangyari. Pero ganyan naman ang signature Ginebra game na parang walang nangyayari pero tingi-tingi yung points. Tapos magugulat ka na lang 10 na ang lamang. Natapos ang third quarter sa score na 80-67. Hayaan ko si Coach Norman Black ang mag-describe kung anong nangyari sa quarter na to. That's what Ginebra does. They move well without the ball and they move the ball well. Fourth quarter, nagpatuloy yung magandang flow ng opensa ng Ginebra. Sa play na to, paint touch from Nards Pinto, so napuwersa yung import ng Converge na mag-help. And walang extra defender na mag-tag kay Japet. So nice behind the back pass from Nards Pinto papunta kay Japet. Again, grabing execution. Double staggered screen na naging screen the screener na curl. Walang nangyari, so pumunta sila sa pinch post kagad. Pressure release blind pig with Sistan and Scotty kasi pinepress si Scotty sa tuktok. Tapos ang gandang hesitation move from Scotty, open layup.
Classic triangle offense, pressure release, swing reverse. Instead na ipasa sa wing, diretso sa elbow and make a cut papunta sa baseline. Beautiful basketball. Dito naman simple lang, transition, medyo tamad bumaba yung converge, early drag screen. Vodanovic was at the level, medyo mataas, so naiwan ni Scottie and walang help since si Arana bumabalik pa lang. Natapos ang conference opener ng Ginebra sa score na 100-86, panalo sila. Okay, so mabibigyan ba ni Tony Bishop ang Ginebra ng championship? Well, obviously, sobrang maaga pa para sabihin kung oo or hindi. Pero ang point ko rito ay hindi lang naman kay Tony Bishop lang nakasalalay kung magcha-champion sila. Ginebra kahit na may Brownlee, hindi naman talaga asa lang sa import yan. Lagi nga silang number 1 sa assist. It was always a team effort. Sa opensa ng Ginebra, si Stan is equally important to Brownlee. Yung hustle ni Scottie is also equally important. Same goes with LA Tenorio's composure and IQ na na-miss nila nung finals kontra sa TNT. Kahit na cliche sabihin, for Ginebra to win a championship ngayong conference, yes, magiging malaking pyesa si Bishop. Pero for that to happen, kailangan nilang ma-figure out muna kung paano sila tatakbo as a team.